Nakamute ka, Sister Tin. Ayun po. Hello po. Good evening po mga kapatid. Good evening po sa lahat. At welcome po sa ating Bible Study Bites Online. Kuya, ano pong nickname ni Kuya? Tax. Tax. Hello po Kuya Tax. Ayan. Office mate mo Kuya Ren? Before? Dati. Boss ko yan. Wow. Ay, wow. Hello po. Meron po pala tayong panauhing pandangal. Hello po, good evening po. Welcome po sa ating Bible Study Bites online. Ayan po. So, let's start na po sa ating pag-aaral ng Word of God for tonight. And last week, nasimulan po natin yung ating pag-aaral tungkol sa seasons o mga panahon. So, according po sa Ecclesiastes 3, verse 1, ayan po. Sabi po sa Ecclesiastes 3 verse 1, sabi doon, there is a reason for every season. So, bawat mga season na dumadaan sa buhay ng isang tao ay merong dahilan. So, sa um, Gen Z na mga salita, sabi nasa self-love era, nasa hurting era, 'di ba? So, yan yung mga tinatawag nating season ng ating mga buhay. Meron tayong mga pinagdadaanan, merong mga dumadating, may mga umaalis. And whatever happens in our life, first, hindi natin yan kontrolado. Hindi natin alam kung ano mangyayari after that. But we can control our reaction. And for sure, the reason why this season is happening is that God wants us to learn something. And last week, napag-aralan nga po natin ang tungkol sa waterless river. So doon natin nakita yung kalagayan ni Elijah during the great drought sa Israel na kung saan hindi umulan for 3.5 years at dinala siya ni Lord doon sa isang river, sa isang brook na kung saan doon siya sumasalok ng tubig, doon siya umiinom palagi habang tagtuyot, habang wala siyang resources. And habang patagal ng patagal yung river na yun ay natuyo at nawalan ng tubig. But Elijah did not rely on that brook. Elijah did not rely on that river. Elijah relied on God na nagbigay sa kanya ng river na yun. So sa atin po mga buhay, ang lesson po doon na hindi po tayo dapat nagtitiwala doon sa mga hindi po tayo dapat nagre-rely doon sa ating mga resources. We all believe our resources are from God. It is God-given. It is God-blessed. Blinas tayo ni Lord ng mga bagay na yan. But we do not know what tomorrow holds. Hindi natin alam kailan din yan babawiin sa atin ni Lord. Hindi natin alam kailan yan mawawala sa atin. But for sure, uh, our reliance, our trust must be upon God. Our trust must be upon the one who blessed us with these resources and not upon the resources that God has given us. It is okay to treasure our resources, no? Pagpahalagan mo yung work mo, pagpahalagan mo yung business mo, pagpahalagan mo anumang source ng income mo na alam mong God-given, pagpahalagahan natin yan. Pero we must not rely on it. But instead, we must rely on God who is giving us these resources. And God wants us to trust Him during the dry seasons of our lives. Kapag nawawala na yan, kapag nakikita natin yung ating hoarded resources ay nauubos na when we reach the end of our hoarded resources, sabi sa isang hymn, our Father's blessing has only begun. So tonight, we'll talk about another topic pero dry season pa din po tayo. And this another topic about dry season is entitled dewless. So, walang dew, walang hamog. Ayun. So, ano pang ibig sabihin kapag sinabi nating dewless o walang hamog? Ano ba yung hamog na to? Ano ba yung dew na sinasabi sa mga salitang iyan? So, according here in Isaiah 44 verse 3, sabi, "For I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my spirit on your offspring and my blessing on your descendants." So, before we continue, may I ask everyone to please bow down your heads and let us pray to God.
Hallelujah, Jesus. Glorify your name, O God. Hallelujah. We bless you, Father, in this place. We bless you, Father, in this platform that we are using right now for us to have fellowship with one another and for us to learn the things you want us to learn with your words. Panginoon, tunay kang mabuti sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po dahil kami po ay nandito at nakikinig ng iyong mga salita. We are praying, Lord, na sa pakikinig po namin, ikaw po yung mag-nourish sa aming mga kalooban. Ikaw po yung magpaunawa, Panginoon. If we are undergoing this dry season, if we are undergoing this dewless season of our lives, ikaw po yung magpaunawa sa amin through your words, Lord, kung ano po yung gusto mo naming maintindihan regarding this. At ikaw po, Panginoon, yung maghari sa aming mga buhay. Ikaw po yung gumawa sa akin as your mouthpiece na kung saan, Panginoon, through me, you would speak to your people, your word. Marami pong salamat. May your spirit abound in our lives tonight. This is we pray, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So, praise God. So, muli ang sabi dito sa Isaiah chapter 44 verse 3, "For I will pour out water." Let's take on the word water. When we say water, ito po yung dew. Ito yung hamog. Ito yung maaring rain na binibigay ng Panginoon saan? Doon sa thirsty land and streams on the dry ground. So ano ba tong water na to na sinasabi na Lord? Sabi dun, I will pour out my spirit on your offspring and my blessing on your descendants. So this water here in this verse is none other than the spirit of God. Ayun, no? So ito po lang water na sinasabi dito sa verse na ito ay ang espiritu ng Diyos. So what is the spirit of God? Ano ba yung tinutukoy dito Spirit of God? It is the Holy Spirit. If we can remember when Jesus ascended to heaven, 'di ba? So si Jesus ngayon, siya ay nasa langit, sitting on the right hand of the Father. Hindi niya iniwan yung kanyang disciples na powerless. Hindi niya sila iniwan na mag-isa. Kundi sabi niya, hintayin niyo yung pangako ng Ama. Hintayin ninyo yung pangako, yung gift niya na ibibigay sa inyo. At ito yung Holy Spirit ng ating Panginoon. Holy Spirit is God. He is one of the Trinity. Isa siya sa dun sa mga Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, yung nasa mundo ngayon, ito yung Holy Spirit. Ito yung nag-i-empower sa ating mga Christians. Ito yung nag-i-speak sa ating mga kalooban ng Panginoon. Ito yung nag-guide sa atin. Ito yung nag-i-strengthen sa atin. Ito ang Holy Spirit. So what does the Holy Spirit do to our lives? What is its role in our lives? First, it is the comforter. According to John chapter 15, sabi doon ng Panginoong Jesus, He will send the comforter to us whenever we are sad, whenever we are weak, meron tayong pinagdadaan ng matindi. Ang sabi, we have this comforter which is the Holy Spirit. Meron daw magko-comfort sa atin. Yun, nakakatuwa lang malaman na dito sa mundong pinagdadaanan natin, na masasabi natin, sometimes life is so cruel to us na hindi natin maintindihan kung anong nangyayari. But God did not leave us without something to ease us our pain. And this is His Spirit, this is His comforter. Ito yung nagko-comfort sa atin. Kaya kapag malungkot ka pala, you must ask God for His Spirit to comfort you. Next, the counselor. Ayun, kapag meron kang decision sa buhay, meron kang hindi malaman kung tama ba yung gagawin mong hakbang, magre-resign ba ako? O mananatili sa work ko na ito? Mag-a-abroad ba ako? Or shall I stay in the Philippines? It is the counselor. It is the Holy Spirit that will speak to us with our word. Meron ka bang hinihingi ngayon sa Panginoon na gusto mo na malaman yung sagot ni Lord tungkol doon sa kailangan mong gawing hakbang sa buhay mo? So, isa rin sa napag-aralan namin. Last Tuesday, no? Sabi doon, if we are to decide something, we must ask God. Lord, kalooban mo ba to? Gusto mo ba tong gawin ko?
Kung gusto mo, Lord, pahingi ako ng word mo para may panghahawakan ako. So the Holy Spirit is the one who counsels us, who gives us wisdom here on earth, how to live according to the will of God. Kasi hindi naman natin alam kung anong pupuntahan natin eh. Hindi natin alam magiging kondisyon doon. Hindi natin makakalculate lahat ng mga mangyayari sa buhay natin. So it is God who knows everything, gives us the counsel to do something that is according to His will and will save us from anything na pwedeng makadestroy sa atin. So that is the role of the Holy Spirit. And next is the helper. So there are times na hirap ka na, kailangan mo ng breakthrough, nagbe-breakdown ka, kailangan mo ng breakthrough, nasa kalagayan kang bagsak, dugmok, hitting the rock bottom, you need a helper. And it is just so good that Jesus did not leave us alone without helper. Imaginein mo dito sa buhay mo ngayon, wala kang katulong. Hindi mo magagawa yung kailangan mong gawin. Lugmok na lugmok ka na. Kanina may nakausap ako, sabi niya, kung hindi ako naging Christian nung high school days ako, siguro very lugmok ako that time kasi working student siya. So kailangan niya ng helper. So praise God, naging Christian siya at that time. And totoo, the Holy Spirit helped him to do something, to do the will of God, napagsabayin yung pag-aaral, napagsabayin yung pagtatrabaho with the help of God. So it is very good to know that there is a Holy Spirit. There is the Holy Spirit that God has given us. He did not leave us powerless. Ang sabi dito sa verse na kanina, sorry. Sabi dyan, for I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my spirit on your offspring. So God will pour His Holy Spirit on us. He will comfort, counsel, and help us. Pero, hindi mo po natin maikakaila at times in our Christian journey here on earth. There are times that it feels like God is very distant. Na parang hirap kang makapasok doon sa encounter mo sa Panginoon. I believe tayo po as Christians, we are doing this devotion every day. We are attending church services. Ayun po, no? And praise God dahil sa mga ginagawa natin, paglalaan natin ng oras kay Lord, we encounter Him, we receive comfort, we receive counsel, we receive His help in our lives sa mga pangangailangan natin. Praise God sa mga oras na yun. Pero ako, in my 11 years of Christian journey, there are really times na ramdam ko, hindi ako makapasok sa presence ni Lord. Bakit ganon? Sa mga oras na kailangan ko siya. Or there are also times na praise and worship, yeah, praise and worship sa church. Bakit ganon? Bakit yung iba, ang bilis nilang maramdaman yung presensya ng Diyos? Ang bilis nilang ma-encounter si Lord. Ang bilis nilang makareceive ng word from God. Ang bilis nila na maramdaman yung comfort ng Panginoon. Pero bakit ako that time, hindi ko maramdaman? Paano yun? Bakit sila ramdam nila, ako hindi? What's wrong? Diba? And there is one account in the Bible where the sweet psalmist of Israel, ang title niya, Sweet Psalmist of Israel, and Man After God's Own Heart. Wow. So, talagang lalaking malapit sa puso ng Diyos. Ito yung title niya. And he is none other than King David. Said this word, sabi niya, how long, Lord, will you forget me? Forever? How long will you hide your face from me? So this time, the sweet psalmist of Israel, the man after God's own heart, is asking God, hanggang kailan mo ako makakalimutan, Lord? Hanggang kailan ka magtatago sa akin? So yung pala, yung nararamdaman natin na it feels like God is very distant from us. It feels like God is not
answering us with our prayers kahit gaano ka pa naglulupasay dyan na pinipilit mong ma-encounter si Lord. Wala kang maramdaman, walang comfort, walang strength, walang help, walang breakthrough. Naramdaman din pala ni King David. At nasabi dito, how long, Lord? So, hindi lang ito in a short period of time. Maybe King David is experiencing this very long. Weeks, baka? Months? Walang breakthrough? Wala pa ring word from the Lord? Wala pa ring comfort? Wala pa rin yung kanyang manifestation? Wala pa ring encounter? Years? Pabalik-balik ka na sa church? Paulit-ulit ka na nagpe-pray? Paulit-ulit mo nang hinahanap ang presence ni Lord? Pero bakit parang wala? Napaka-dry. Napaka-dry ng prayer. Hindi ko mahanap si Lord. Bakit ganun? Ayun, no? So, even King David has experienced this. And it seems like God is making a silent treatment. Wow, si Lord pala nagkakaroon din ng silent treatment. Gumagawa rin pala siya ng silent treatment sa atin. Ano? So at times when we are in a relationship with other people, hindi naman in a couple way or pwedeng family, friends, minsan nakaka-receive tayo ng silent treatment from other people. And we began to think, what's wrong? Diba? Iniisip natin, oh, ano bang ginawa ko? Bakit bigla itong nanahimik? Hindi na siya kasing sigla ng dati sa akin. Kapag kinakausap ko to dati, ang daldal nito sa akin. Bakit ngayon? Parang wala, ni hi, ni ho. Para akong hangin, para akong aninong dumaan, di man lang ako pinansin. There is a silent treatment happening between David and God. And maybe you right now, may silent treatment bang nangyayari between God and you? And you are asking the same thing, Lord, how long? How long will you hide your face from me? How long, Lord, na hindi mo ko kakausapin? How long na hindi mo ko dadalawin yung mga kasama ko sa church? Wow, lagi na silang umiiyak. Nararamdaman ka nila ang daming testimonies kung naririnig from them, na encounter from you. And me right now, I'm really thirsty. I need you, Lord. Bakit wala pa din? Nandito ka ba ngayon sa ganitong kalagayan? So let us take a look back on our lives. Ayan, no? Ayan pala. Ngayon lang siya lumabas. Rinig ba, Brother Ren? No. No, hindi ko napindot yung sound. Ayan, no? So, cricket sound yan. Ayan, minsan nagtatanong ka kay Lord, Lord, where are you? And you just hear a cricket sound. Ayan. So, let's take a flashback. Ayan, with our lives. And what have we done in the past few days? So there are times God is calling us, no? Maybe God is calling us and He wants to talk to us. Pero we just reject that call. We just reject that appointment from Him. Dahil alam natin minsan nandyan lang naman si Lord. Di ba meron mga tao na ganito sa buhay natin? At isa sa mga best example nito ay ang ating family. Yan. Sometimes, they just want to spend time with us. They just want to be with us during mealtime, habang kumakain, habang gusto lang nila magkaroon ng fellowship with you. But what we do is that we reject it. Kasi alam natin, we have other things to do. May work ka. Diba? Meron kang ibang lakad. Mas nag-e-enjoy ka doon. And we have this thinking, andyan lang naman sila. Diba? Andyan lang naman sila. Hindi naman ako mawawala. Hindi naman sila mawawala sa akin. Andyan lang naman sila. Kapag available na ako, or kapag gusto ko na silang kausapin, saka ko na sila kakausapin. Maybe, just maybe there are times before we experience this long silent treatment of God. We are the ones who have been silent with Him. Hindi kaya ganun?
na tayo gustong kausapin ng Diyos. Gusto tayong kausapin ni Lord. May gusto siyang sabihin. Gusto niya makipagkwentuhan sa iyo. Gusto niya ng fellowship with you. But we reject His call. We don't respond. Kasi marami tayong gagawin pa. Meron tayong business with our work, with our friends, with other stuff. Busy tayo kakascroll. Baka busy po tayo sa ibang mga bagay na ginagawa natin araw-araw. May lakad tayo, may gala tayo. Hindi naman po masama yun. Okay lang naman po mag-enjoy. Pero, um, what is the reason? Bakit hindi ka nakaka-respond kay Lord kapag tumatawag siya sa'yo? Wow. Maybe, just maybe, we are taking for granted His presence. Kasi alam natin, pwede ko naman kausapin si Lord after this. Pwede ko naman kausapin si Lord bago matulog. Scroll muna ako. No? Pwede ko naman kausapin si Lord bukas. Ayun, pagod na kasi ako eh. No, galing ako sa labas, galing ako sa maghapong trabaho. I can talk to God tomorrow. Ayan. So, maybe we are taking for granted His presence in our lives. Tandaan po natin, the presence of God is very important. The presence of God is very precious. And we must treasure it. Hindi po lahat ng tao sa mundo nakaka-encounter ang Diyos. Merong privilege. Ang sabi sa Bible, um, only those who believe in the name of Jesus can be called children of God. And children has this direct access to their Father. Ano po? May direct access sila sa kanilang tatay. So, ikaw lang na naniniwala kay Jesus Christ, yung merong ganitong privilege na makatagpo ang Diyos. Hindi lahat may ganyang privilege. Hindi lahat may privilege na kapag tumawag, Lord, Father, God, Tay, sasagutin ka niya. So, tayo ba? We just take Him for granted with everything we are doing. Kasi alam natin, nandyan lang naman siya. Pwede natin siyang ipagmamaya. He is not our priority anymore. And sabi pa dito ni King David, how long must I wrestle with my thoughts day after day? Have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? So si King David at this time, maybe, so as a sweet psalmist of Israel, maybe he didn't take for granted God. But this time, he really need God in his life. How long must I wrestle with my thoughts and day after day? Have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? So another reason why God is silent with us is because we are undergoing a test. Ayan, meron tayong pinagdadaan ng exam or testing sa buhay natin. Kapag po ba tayo ng mga nasa school pa or sa mga nag-aaral po dito, kapag nasa test po kayo, yung teacher ninyo nagsasalita. Yung teacher ninyo, binibigay agad sa iyo yung answer doon sa exam na tinitake mo. Di mo ba hindi? When the test is ongoing, the teacher is silent. Yung teacher mo walang sinasabing kahit ano sa iyo kasi gusto niyang malaman kung natututo ka ba doon sa tinuturo niya sa iyo. So, in our dry season, in our lives, when we need the breakthrough, when we need something, maybe it is not the breakthrough that you need at that moment. Hindi yung tulong ng Diyos, hindi mo pa yun kailangan that time. Maybe may gustong ituro sa iyo ang Panginoon through that experience, through those trials na pinagdadaanan mo. Kaya siya tahimik.
Kaya hindi siya nagsasalita. Kaya parang, nasan ka? Nanlulumo na ako, oh. Asan ka, Lord? Nasan ka ba ngayon na pinagdadaanan ko ito? But let us all see then na while the student is taking the test, the teacher is still present in the room. Nag-o-observe, tinitingnang maigi, paano niya tinitake yung exam na to? Mandadaya ba siya? Nahihirapan ba siya? Nanguhula ba siya sa sasagot niya? Paano niya ina-apply yung tinuro ko sa kanya? So the teacher is still in the room with the student while taking the test. So malaman po natin, while we are taking the test of life, God is still with us. Kasama pa rin natin ang Panginoon while taking this test. The difference is, He is just silent. Kailangan niyang manahimik para matuto ka dyan sa pinagdadaanan mo yan. Maybe there must be a change of character na malaman mo, ay, ang sama pala ng ugali ko. Kaya pala, ayun, nalaman mo tuloy, natuto ka. O kaya mali pala yung ganitong mindset. So kailangan kong matuto. God is silent and He is teaching you through that experience. Tandaan po natin yung isang quotation na sinasabi, experience is the best teacher. And God is also using experience to teach you something. So sa buhay po natin, why is God silent? Kapag dumadaan po tayo sa mga season na we are parched, we have been in a very dry moment, in a very dry place of our lives. Is it because we see that we have taken God for granted? Yan po, ano? Or is it because God is teaching us something in our lives? Mga kapatid, don't demonize God's silence. Huwag po nating isipan ng masama ang Diyos when He is silent with us. Always remember, God is still in the room. God is still with you. Gusto ng Panginoon may makita ka. Gusto ng Panginoon may matutunan ka doon sa silence na ginagawa niya sa'yo. And silence is the only thing, the only means para matutunan mo yung kailangan mo matutunan. So, in the dewless season, walang rain, walang hamog, wala, very complete silent ang Panginoon. This is the reason why God is acting that way. He wants you to learn and He wants you to thirst for Him more. According here in Psalm 42 verse 1, as the deer longs for the streams of water, so I long for you, O God. He does not want you to take Him for granted. Hindi gusto ng Diyos na maging familiar ka na lang sa presence niya. Hindi gusto ng Diyos na yung priority mo with Him ay maging mas mababa kasi alam mo nandyan lang naman siya. Ang gusto ng Panginoon, He wants us to feel this thirst for Him. He wants us to feel this longing for Him in our lives. Kaya, why is God silent with you right now? God wants you to learn something. Praise God. Ayun po, no? So, I believe meron po tayong natutunan with our meeting sa gabing ito. Ayan, salamat po sa ating Panginoon. And, dako po tayo sa ating takeaways. Ayun. Sige po. Is there anyone na gusto pong mag-share ng kanilang natutunan sa ating ginawang pag-aaral ng Word of God? Ayan po. You can unmute your mic para po mag-share ng inyong insights.
Ayun. Sige po. Sige. Sige, tatawag na po ako. Let me call on. Wala, nawala yung tatawagin ko sana. Nasaan ba yun? Ayun. Sige po. Let me call on. Sige po. Um, Kuya Marvelous. Baka meron po kayong gusto i-share. Kamute. Wala po. O, sige po. Ano na lang po. Si Brother Joko. Brother Joko. Sige po. Wala din. Sige, si Kuya Mark na lang. Wala yung dalawa, no? Kuya Mark. Mark Jumalin. Hello? Hello? Ayun. Yun pala siya. Hello, Hello Kuya po, Mark. good evening. Good evening po. Sorry po, na-late po ako pero nakahabol naman po ako. Hi po. Ang nabutan ko po is yung si God is our teacher sa mga panahon na tahimik. And ang natutunan ko po is yung presence ni Lord kahit silent presence. And minsan nasa tetest tayo dyan kapag kung kailan tahimik, kung kailan yung stillness, and doon tayo nakakapag Wala ka, Brother Mark. Na-disconnect yata yung audio. Wala. Nadi-disconnect yan. yata yung headset niya. Yan. Ayun. Okay na po. Mhm. So, ayun po, natutunan ko po yung inner wisdom. Yung kung kailan po tahimik, doon tayo nakakahanap ng mga sagot sa mga tanong natin. Yung naniniwala po ako na yung sa mga sa mga tahimik, doon tayo nakaka-create ng space na makinig sa mga whisper ng ating inner selves. And I believe po yung mga whisper na yun is voice of God, kung saan natin siya mas naririnig ng malinaw. And na yun po, yun po yung sa akin. Salamat po. God bless you. Praise God. Thank you very much, Brother Mark, dun sa shinare mo. No? Kahit nakahabol ka lang talaga dun sa gawain natin. Magkasama kami kanina ni Brother Mark. Nag-cell group kasi kami, nag-Bible study kami sa lugar ni na Brother Joko. Ayun, totoo yun. May mga pagkakataon dun sa quietness of God, sa mga panahon na parang pakiramdam natin wala si Lord. Sa totoo lang, di niya tayo iniiwan, pinababayaan man. Nagpapaabot pa rin siya, nagpaparating pa rin siya ng wisdom sa atin, especially dun sa mga testings na nararanasan natin sa ating mga buhay. Ayan, next po, sino pong gustong mag-volunteer? Ate April. Yan, kahit nakahabol lang to si Miss April, naniniwala ako may insights to. Ay, sorry. Hindi ko alam kung paano mag-access yung camera ko sa phone. I think it's turned off. Anyways, yeah, nakahabol lang ako. Pero gusto ko yung sinabi ni Christine na gusto ko yung analogy niya na, pag nag-exam ka, tahimik. Diba? So, minsan, we're going through a test, tahimik, walang sinasabi si Lord, pero you know that He's there. And sometimes, nakakalimutan natin yun kasi nga, we want the answer right away. And I am going through that right now. There's a season, parang feeling ko, I guess hindi kasi sinasagot ni Lord yung answer ko ng yes or no, Like it's just, I know I'm going through a test. But I need to remember na nandyan pa din siya. I have His word. I have His promises. So, ayun lang, maganda siyang reminder na even if tahimik, yun nga yung sabi ni
ni Mark na um, baka dun yung time na may tinuturo si Lord, may sinasabi siya. Pero sa sarili ko, I have to be patient. I have to be faithful. And sometimes I'm not, like sa totoo yun. Kasi minsan yung sinabi din ni Christine na, nadidistract ka sa mga bagay-bagay na alam mo namang hindi mali. Like, kunyari, mag-phone ka. Pero you know that God is more important. Like, minsan ako, hindi na ako nagigising ng maaga para mag-devotion. Kasi sabi ko, ito na ito, ma'am. Pero meanwhile, pag may work ka, you have to wake up, right? You know what I mean? Like, required ka magising. Pero pag si Lord, parang, maintindihan naman ako. Like, that's not fair. Imagine ikaw yung sa kalagayan ni Lord. I know I don't want to be driven by guilt na, nagigilty ako kaya ako kailangan mag-devotion. I don't want to be, hindi ayoko maging driven by that, but I want to be driven by my love for Jesus Christ. And, ayun, reminder siya sa akin na mali yung ginagawa ko na second lang si Lord kasi alam ko maintindihan niya ako. Alam ko naman maintindihan niya ako matulog, pero come on, like, I wake up for work, right? So yun lang. So, maganda Totoo. siyang reminder Mm. for me. Totoo yan, So, yun ano? lang. Thank you for that, Ate April. Totoo yan, may mga pagkakataon, halimbawa, ini-invite mo sa church, attend ka ng church, tatanungin ka bigla. Ang tanong agad, anong oras? Pag sinabi mo yung oras, halimbawa, 8 a.m., ang aga naman. Pero sa work, nagigising ka ng 4 a.m. para makapag-prepare sa pagpasok sa school or sa work. Pero pagdating kay Lord, parang hirap na hirap tayong ibigay yung ganong oras. Tapos kung makahiling tayo kay Lord sa mga panahon na may pangangailangan tayo, ganun na lang. Talagang minsan mahihiya na lang tayo sa mga pinagagawa natin sa harapan ng Panginoon. And totoo rin yung binanggit ni ni Sister April. Yun na possible hindi daw siya yung sagot daw dun sa niya, hindi lang yes or no. Sa exam din, 'di ba? Minsan hindi naman talaga yes or no, hindi lang true or false yung mga sinasagot natin sa exam. Minsan may enumeration, minsan may essay writing. Ayan, so iba-iba tayo ng mga testings na pinagdadaanan, iba-iba yung mga exams na mayroon tayo sa ating mga buhay. Ayun, thank you very much for that, Ate April. Next po, sino gusto mag-share? Kuya Fen, kaya? Kuya Fen, Kuya Marvelous, kung hindi naka-duty. Mga natin to magigiting na sundalo eh. Oh, wow. Si Kuya Fen din pala. Magkasamahan sila ni Kuya Marvelous. Kaya, Kuya Fen? Ate Jazz, pakinggan natin yung anak mo, si Rain. Tiyak meron take away din yan. Bumaba eh. Bumaba si Rain eh. Bumaba. Bumaba. Sabi niya. Sa akin kasi, di ba, yun nga yung minsan, hindi talaga agad-agad binibigay ni Lord yung kailangan natin. Tinuturuan niya tayong maghintay, mag-patient, tapos yung talagang manalig talaga tayo na ibibigay din niya natin yung God's. Kasi minsan, yung mga hiniling natin talaga hindi rin talaga minsan nakakamit sa atin. Diba? Yung mga iba talaga, hiniling natin minsan, lang pasobra lang sa atin. Tapos masama pala yun eh. Minsan kasi talaga, hindi natin naiisip na, kaya pala, minsan may naisip natin na, in the way na pagka natapos na, kaya pala siguro hindi sa akin binigay ni Lord yun, dahil ganun siguro nung parang yung parang may naisip talaga natin na, hindi talaga sa ating bagay yun. Thank you Lord. Ganun, magti-thank you talaga tayo na minsan na minsan may ganun tayo na may hinihiling na hindi pala pwede sa atin. Yun lang yung sa akin. Thank you. Nagigets ko yung point ni ni Ate Jazz. Thank you for that, Ate Jazz. Parang sabi nga sa isang quotation na nabasa ko noon, sometimes yung hindi sinagot, unanswered prayer is an answered prayer. Ayan, yung mga prayer na hindi sinagot, minsan, yun yung sagot ng Panginoon. Gets nyo? Yung ibig ko sabihin. Ayun. Basta yun. Minsan may mga... kasi mapaliwanag eh. Basta ganun din eh. Basta yung may mga unanswered prayer tayo na yun talaga yung tugon ng Panginoon na hindi niya sasagutin. Kasi nga, maaaring hindi tayo mapabuti, makalimutan natin siya pag binigay niya sa atin yung bagay na yun. Pero lagi natin tatandaan, mas alam ni Lord kung ano yung the best
para sa bawat isa sa atin. Tsaka may mga pagkakataon kasi hindi sinasagot agad din ni Lord yung mga hinihiling natin sa Kanya. Kasi gusto talaga makita ni Lord sa atin yung kung determined talaga tayo na ma-receive ang isang bagay. Mm. Kasi may mga pagkakataon, humiling ka kay Lord. Pag ibinigay niya sa'yo, tatawag ka pa ba sa Kanya? Kapag laging ibinibigay sa'yo lahat ng mga bagay, may mga pagkakataon, kalilimutan natin si Lord. Di natin siya maalala kapag lahat na lang ibibigay sa bawat isa sa atin. So, yun. Meron pa po, gusto mag-share? Ako na, Sister Tin. Mahina kasi yung signal doon ni Kuya Marvelous. Ayun. Praise the Lord. Salamat din Sister Tin din sa message na shinare mo for tonight about dun sa dry season, yung dulest season natin. Naalala ko dito yung message dati na ang Diyos ay nagtatago. Ewan ko kung naalala mo yung message na yon. Yan. PB. Ayan. Ang Diyos ay nagtatago. Yun yung pinaka-title ng message. Yung message na yon, shinare ko siya sa isang ka-work namin ni na Ate Jazz dati kay Brother Vic, kung naalala ni Ate Jazz si Brother Vic. Si Brother Vic kasi nag-schedule kami niyan dati ng one-on-one Bible study sa fire exit. Nagmi-meet kami sa fire exit, sa 12th floor fire exit para sharean ko siya ng Word of God doon. So yun yung sineshare ko sa kanya. Ang Diyos ay nagtatago yung title. Habang pinipreach ko yun sa kanya, biglang lumindol ng malakas. Can you imagine, nasa 12th floor kami. Biglang lumindol, talagang ramdam ko yung pag-uga nung building that afternoon. Tapos, ang nararamdaman ko nun, hindi lungkot nararamdaman ko nun saya. Parang masaya ka kasi kahit gumuho yung building na yun, alam mo na nandun ka sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. Pero pinababa kaming lahat dun sa building. Pagbaba namin, kung tanda pa yun ni Ate Jazz, o baka nakauwi na siya kasi halos uwian na rin nun Nung pinababa kaming lahat sa building, andun yung mga tao sa labas, yung mga taga-ibang building. Sabi ko kay Brother Vic, tingnan mo yung mga tao, kala nila parang natural na pangyayari lang. Di nila alam mga ano yan, mga signs ng pagparito ng Panginoon, reminder sa atin. Tapos sabi ni Brother Vic, Ren, tuloy mo yung sineshare mo. Ayan. So tinuloy namin sa likod ng festival kasi doon may mga upuan. From 3 p.m., sinesharean ko siya hanggang alas 8 ng gabi. Ayan. So ganun kahaba yung sharing namin ng Word of God. Then kinabukasan, hindi niya sinabi sa akin na attend siya ng church. Kinabukasan nagulat na lang ako, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, Ren, ah, Kuya Ren yata tawag niya sa akin. Matanda ako sa kanya. Kuya Ren, naliligaw na yata ako. Nandun na pala siya sa kanto ng church, samantalang ako nakahiga pa sa higaan kasi sobrang aga pa nung nag-chat siya. Umattend siya nung time na yun. Napakaganda ng message na yun. May mga pagkakataon talaga na si Lord silent, parang nagtatago. Pero bagaman silent siya, bagaman siya ay yes, nagtatago siya sa atin minsan para patuloy natin siyang hanapin. Kaya nga sinabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Dahil gusto niya, lagi natin siyang hanapin sa ating mga buhay. Kaya nawa yun yung gawin ng bawat isa sa atin. Lagi nating hanapin si Lord. At may mga pagkakataon, nagsasalita naman talaga si Lord. Hindi naman talaga siya silent. Tayo lang yung nagbibingi-bingihan minsan doon sa boses ni Good Lord. point. Yan sabi natin, no, silent si Lord, pero ang totoo hindi. Nagbibingi-bingihan ka, hindi siya silent. Hindi mo lang pinapakinggan talaga yung gusto niyang sabihin sa'yo kasi meron kang ibang mga boses na pinapakinggan sa paligid mo. Voice of the world, voice of those people na may mga hindi magandang impluensya sa buhay mo. Ayan. Tapos sinisisi natin si Lord na siya yung silent, pero sa totoo tayo yung tayo yung deaf, tayo yung hindi nakikinig sa Kanya. Ayan, praise the Lord. Pero yun, may mga pagkakataon talaga na silent si Lord, hindi dahil hindi maganda yung purpose niya, kundi dahil gusto niya patuloy natin siyang hanapin. So yun, thank you for sharing that, Sister Christine. At nawa, ingatan natin sa ating mga puso yung message. So sa oras na ito, tayo ay magpe-pray. At pwede nating ipikit yung ating mga mata. Isip-isipin natin yung message na napakinggan natin tonight. May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo silent si Lord sa buhay mo? Parang, Lord, ba't ang tagal ng sagot?
Lord, bakit parang di mo ako pinakikinggan? Lord, bakit parang nakikipag-usap ako sa hangin? Lord, bakit parang wala kang pakialam sa akin? Minsan dumarating tayo sa ganyang punto ng ating mga buhay. Nagtatampo, nagdaramdam, pero hindi ini-invalidate ni Lord yung nararamdaman natin. Pero tatandaan mo, laging may purpose si Lord sa kanyang silence. Maaaring may gusto siyang baguhin sa'yo, may gusto siyang iparealize sa'yo, or possible din naman, inihahanda ka niya. Baka hindi ka pa readyng ma-receive kasi yung blessing na ibibigay niya sa'yo dahil napakalaki nito. Baka gusto ni Lord mas i-prepare mo muna yung puso mo bago mo matanggap yung ibibigay niyang breakthrough na hinihintay mo. Pero ano't ano pa man, ang Diyos hindi nagiging silent ng walang dahilan. Sa bawat pagtahimik ni Lord, meron siyang gustong iparating sa bawat isa sa atin. At kahit silent si Lord, tatandaan mo, hindi ka niya iniwan ni pinabayaan man. Lagi siyang nandyan, nag-o-observe. Lagi siyang nariyan, umaalalay. Sa mga panahon na piling mo, madarapa ka na, o nadapa ka na talaga, nandyan siya. Siya yung tumutulong para bumangon ka. Nandyan siya yung tumutulong para makatayo ka. Nandyan siya, nagsasabi sa yung, bangon. Hindi pa tapos ang laban. Bangon, hindi pa tapos yung race. Yan yung lagi nating tatandaan. Sabihan man tayo ni Satan na pinabayaan na tayo ng Panginoon, rebuke him. Sabihin mo sa kanya, kailanman hindi ako pinabayaan ng Diyos na aking pinaglilingkuran. Kailanman hindi ako kinalimutan ng aking Panginoong Jesus. Yes, He is silent today, but His silence doesn't mean that He is absent. Silent lang siya, but He is not absent sa buhay mo. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, nagpapasalamat po kami sapagkat napakabuti mo sa aming mga buhay. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, kahit may mga prayer kami na hindi mo pa sinasagot, naniniwala kami may purpose ka, Panginoon. At ano man yung purpose na ito, alam po namin, hindi ito sa ikasasama.